ng magazine lahat. So sana huwag mawala yung hindi sa mga bibig nyo. Dahil meron tayong sikuran ng Diyos. Amen. Parang mauulit na naman yung trauma nangyayari sa pandemic. Hindi dahil sa virus, kundi sa pag-iikaws. Dadating ang time, meron tayong pambili, pero wala nang mabibili. So, nangyayari ngayon, alam ko lahat ng preacher, ang usapin nila, ang introduction nila ay patungkol sa Iran. So, lumalabas na last Saturday, yung unang bomba na ginawa, Saturday ba o Linggo? Yung unang strike ng Amerika at Israel, patay kaagad. Yung leader, si Ayatollah Ali Khamenei, yung leader ng Iran. Ang Iran pala ay dati siyang Persia. At ang Iraq naman ay dati siyang Mesopotamia. Sa Biblia, Persian. So sino ba si Ayatollah Ali Khamenei? Ang sheikh po na tinatawag o S-H-I-T-E, Sheikh, is a member of the second largest branch in Islam, comprising roughly 10 to 15% of Muslim worldwide. So doon po nakakabilang si Ayatollah. At ang Ayatollah, ang meaning niya ay hindi siya pangalan. A white religious leader in Iran. At ang sabi, yung unang leader na sinundan, ano ba tawag ng predecessor? Sinundan ni Khamenei, ay tinawag nilang si Grand Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini, na nabuhay ng 1979 to 1989. Siya yung founder ng Islamic Republic. At sinundan siya, pagkamatay ni Khomeini, sinundan siya ni Khamenei, ni Ali Khamenei. So siya po ay tinawag din na Ayatollah. Siya ay namuno ng 1989 hanggang 2026. At sa pagiging Ayatollah niya, hindi raw siya galing sa parang religious leader na kagaya ng ni Ayatollah Khomeini, kaya siya Grand Ayatollah. Si Khamenei ay galing lamang sa middle cleric and not even Ayatollah before his appointment. So, ibig sabihin, maraming tutol sa pagiging successor niya being Ayatollah. Ano ba ang ayaw nila kay Khamenei? Unang-una, pagdating sa social, lalo na sa mga kababaihan, yung tinatawag na inequality. Kaya dumami ang kilusan ng mga kababaihan at nagkaroon ng exile and diaspora sa ibang mga bansa o lumabas na ng Iran dahil sa inequality. Yung isang leader nila na namatay, nagsimula ang kanilang movement, si Mahsa Amini. Ibig sabihin, during that time, bawal sa kanila sa pagiging religious ng mga Islam, bawal sa kanila ang nakikita ang buhok, ang nakikita ang bibig, at nagbibihis ng moderno. Kaya yung mga lumabas dyan, ayaw nila sa suppression o repression ng kanilang mga karapatan. Kaya makita mo yung mga nasa UK, nasa Amerika, mga modern na sila, nakalabas ang buhok. Pag tinignan niyo po ang mga Iranian na mga babae, kaganda po nila. Even yung mga kutis nila. So hindi po sila papahuli pagdating sa mga Israelita. So makita mo yung naka-modern na sila, naka-bugay-bugay yung buhok, nakalabas na. So wala na, hindi na sila naka-base ng, ano ba yung tawag doon, hijab. Yung halos
Pag nag-picture taking sila sabay-sabay, kahit magngitian niya, hindi makikita na ang ngiti, tapos hindi makikita kung sino-sino, kasi halos lahat sila, para-paras naka-hijab na black. So, kahit pa sabihin mong smile, hindi ma-appreciate ng photographer yung smile nila. So, ganun sila nakatago. So, ano pa yung ayaw nila kay Ayatollah Khamenei? Pagdating sa economic, nandun yung widespread of poverty. So, naghihirap po yung bansa nila kahit sa kanila po nanggagaling yung lakas. Eh, bakit naghihirap? Makikita mo kung paano siya magkaroon ng investment sa kanilang arsenal. Yung sinasabing mga missile, drones, rockets. As of 2026, ang Israel po ay mayroong largest ballistic arsenal in the Middle East. At ang latest nila ngayon, yung sinasabi nga na may mini bomblets, pag bumagsak yung drone nila, na parang maliit na aeroplano ganyan, na triangle, pag bumagsak yun, hindi kagad sasabog. Kakalat muna yung mga mini bomblets. Kaya yung sabog niya, mas malaki pa sa binagsakan niya. Ang tawag nila doon, 4 months missile. Hanggang 4 months missile, pero high-tech na siya. So, ibig sabihin, doon nag-invest si Ayatollah. Kaya makita mo yung pagpapasiklab niya sa Israel at sa Amerika. Hanggang sa napuno na yung Israel at ang Amerika. Kasi nga, lahat ng protesters nila, pinapatay. Lahat ng lumalaban sa kanyang regime, namamatay lahat, nawawala. Parang sa panahon natin ngayon, parang panahon ni Duterte, bagat sa pagiging tyrannic niya, meron pa rin siyang mga follower. Kaya makita mo, pagdating doon sa Iran, marami siyang tagasunod pa rin. Kasi meron mga bumibilib talaga sa ganung pamarakan. Sinasabi nga na iron, yung kamay na bakal. Pero makita mo, hindi lahat yun makukuha niya. Meron talagang hahawak sa democracy, sa freedom. Yung sinasabi Shahid 136, yung sinasabi nga na massive swarm, more advanced variants to target critical infrastructure in the Middle East. These drones are often referred to as four-man's cruise missile and are designed to overwhelm air defenses. So makita mo, ganun siya ka-high-tech ang Iran. Pero naghihirap naman yung kanilang bansa. Doon sila nag-invest. Parang gusto nyo maging kasama sa mga world powerful na mga countries. And even yung kanyang foreign policies. So, ibig sabihin, kung tyrannic siya po ay authoritarian or dictator. Leader who crush opposition, including student protesters. Tapos, kini-question din nila yung kanyang legitimacy and authority. Kini-question nila yung kanyang credential dahil hindi raw siya marja. Highest siya and a clerical mark. Yung sinasabi nga, middle cleric lang siya. Hindi siya yung highest siya clerical mark. He was the only middle cleric and not even ayatollah. So makita mo yung credential niya, hindi sila nag-approve. So mga sana hindi siya qualified. So yung leader ng mga kababayan, ngayon po sila yung nagsisigawan na nagkaroon sila ng freedom. Gaya ng pinost ko, makita mo sa iba't ibang bansa sa Europe, even sa USA, lahat sila nagbubunyi. Ang sabi nila, hindi yan war, yan ay rescue. Freedom. At yung kuhilasan na yun, na sa pamagitan ng pagkamatay ni Masa Amini, na 20 years old, nung namatay siya, nung siya ay huli at namatay, last September 21, 2022. So, ang kanilang naging motto, Women, Life, Freedom. Ang sabi ng grupo na to, every woman deserves to live life on her own terms, free from tyranny and fear. Kaya maraming diaspora and exile sa iba't ibang bansa. At ang pinamalaki, yung sa US, over 1 billion.
At meron din sa Canada, Germany, UK, Sweden, Australia, and Turkey. So bakit ko sinasabi yan? Ang ating pong tema ngayon na binasa, yan po yung sinasabing teksto na freedom in Christ. Pero ang ating tema ngayon, yung sinasabi nga na defense ng Lord's Day. The defense of the Lord's Day. So yung nakaraan natin, dalawang linggo, ito yung sinasabi na scripture pagdating sa iba't ibang religion. Ito naman defense ng Lord's Day. Ito naman yung depensa dun sa mga anti-Sabbath, Christian Sabbath, yung mga sinasabing Sabbatarian, yung mga 7th day. So ito naman yung pagdidiin. Kung bakit tinatayuan natin ang Lord's Day, ito yung ating depensa. Yung teksto na to. At ang tinuturo ng teksto na to, freedom in Christ. Kaya sinasabi ng mga kababayan sa Iran, freedom from tyranny and fear. Pero sa atin ngayon, yung sinasabi nga, freedom sa iba't ibang paturuan pagdating sa Lord's Day and pagdating naman sa ating sarili, yung freedom natin na ini-enjoy, wag na po tayong bumalik sa ating kalagayan na kung saan inalipin tayo ng batas. Yung sinasabi nga ng ating kaligtasan na nakaraan sa pamagitan ng ating gawa. Pero sa kaligtasan na tinuturo ng biyaya, ito ay ginawa na ni Kristo, hindi na sa ating mabuting gawa. Wala na tayong magagawa mayambag sa ating kaligtasan kasi lahat ng ating gagawin, sabi nga sa Isaiah, tayo po ay, ang ating mabuting gawa ay maruming basahan. So muli, bago po tayo sa ating pag-aaral, tayo muna pong manalangin. Dakilang Ama, kami po'y patuloy papasalamat sa araw na to. Tunay nga na marapatin nyo na bawat isa sa amin ay patuloy na magkaroon ng comfort, ng refreshment sa aming mga pinaggalingan, lalo na sa aming pagiging abala sa aming mga trabaho at sa iba't ibang aspeto ng aming buhay. Tunay nga na mas kailangan namin ng iyong salita, lalo na sa kapanahunan ngayon, na nagkakaroon ng malaking kaduluhan sa iba't ibang bansa, na tunay nga na hindi makakaila, na ang unang maapektuhan nito ay ang aming ekonomiya. Hindi lingid sa inyo sa amin na ang kalagayan namin ay mahirap. At sa nangyari ngayon, lalo pong magiging mahirap para sa amin, lalo na sa mga darating panlinggo. Dahil alam po namin na mga bansa na to, ng mga sagana, sa lahat ng aspeto ng kanilang kayamanan, ang unang maapektuhan ay ang malilit na bansa, ang tulad namin. Kaya lubos po kami na nagtitiwala sa inyo. Muli, paunawa niyo sa amin ng tunay na kalayaan na meron kami sa inyo ang siyang magpapalaya sa amin sa lahat ng pagkapananaw namin sa mundo na to. Tunay nga na magamit namin ang mensahe nyo, ang inyong salita, na upang lalo kaming tumingin sa inyo at magtiwala at patuloy na sumunod sa inyong mga salita. Dahil sa pamagitan lamang yan, siya lamang ang magpapalaya sa bawat sa amin. Sa lahat ng aming isip, pinag-aalala, at kinakatakutan sa mga darating pang araw. Kaya lubos po naman ang kumilos ng inyong banal na spirito sa puso at mga isip ng bawat sa amin upang sa ganun, patuloy namin maunawaan na kami po ay merong soberanong Diyos na mas makapangyarihan po sa lahat. Kaya lubos po kami nagtitiwala sa inyo at patuloy na dumadalangin na mabutan ng bawat isa sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lang sa inyo. Ito po ang aming isang dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa kasaysayan po, ang Diyos po natin ay tinutukoy na God of Covenants. Yan po hindi naiintindihan ng dati nating Pangulo. Yung nangyari sa Eden. Yun po ay covenant, tipan, between two parties,
between creature and creator. So mas madali pong intindihin ng tipan, yung sinasabi nga na kahit sa loob ng bahay, meron tayong tipan, merong ground rules. Hindi pwedeng kagaya ng kalayaan sa pamamahayag, hindi pwedeng totally absolute malaya. Meron po rin may mga boundaries. Meron din siyang limitasyon. Ang isang isda, kahit ilagay mo sa 30 gallons o 50 gallons na aquarium, piling niya, malaya siya. Pero ang galawan niya, ang gandun lang sa 50 gallons na aquarium. Gano'n ba kalaki yung 50 gallons? Ganyan. Ganun din po, pagdating sa pagiging, sa covenant, lahat po tayo under ng isang tipan, kasunduan. Kaya sabi nga, ang Diyos natin is a God of covenants. From Adam, ang tawag natin doon ay covenant of works. Pag kinabing covenant of works, kung yan ay tinuro din kay Pablo, yung last Adam na si Jesus Christ, ibig sabihin, yung covenant of works na yun po ay tipan pagdating sa perpetuity or eternity of life, yung pagpapatuloy ng buhay. Yung covenant of works na yun. Doon lamang tinuring sa covenant ang works. Kasi ang works po ay pagpapatuloy ng buhay. Kung mayroon kang obedience, mayroong perpetuity of life. Pero kung nag-disobey ka, lagpak ka, labas ka sa presensya ng Diyos, meron kang eternity, eternal death. So, dalawang Adam lang, sila lang po ang sakop ng covenant of works. Kaya makita natin sa Genesis 3:16, merong Savior pagdating sa paglagpak ng unang Adan. Ngayon, pagdating doon, yung Noahic Covenant. Ang Noahic Covenant, yung sinasabi nga na, never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. So, yun yung covenant kay Noah. Genesis chapter 9, verse 8 to 17. I have set my vow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. So, ibig sabihin, yung covenant na yun, hindi na siya lilipulin sa pamagitan ng baha. Hindi na mauulit yun. And that's covenant. Ang Abrahamic covenant, yung sinasabing circumcision, was originally the sign of the covenant given to Abraham. Yan po yung Abrahamic covenant. Guaranteeing land, numerous descendants, and that all nations would be blessed through him. So, yun po yung Abrahamic covenant. Wala pong kinalalaman yun sa eternal life. Ibig sabihin, yun ay earthly blessing. Kaya makita natin, pagdating kay Abraham, yun po yung sinasabing after ni Noah, yun yung daladala ng mga Hudyo, Abrahamic covenant, yung circumcision. Ang sabi sa Genesis chapter 17 verse 11, you shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be a sign of the covenant between you and me. So yan po yung nakatanim sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Yung tipan nila ng Diyos kay Abraham. Dahil sa Old Covenant, Genesis chapter 17, 10 to 13, you shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be a sign of the covenant between me and you. So yun po yung sinasabing Old Covenant. Pero pagdating sa New Covenant, sinabi rin sa Deuteronomy chapter 10 verse 16. Pagsasabi na yung foreshadow, glimpse niya ng New Covenant. Sabi sa chapter 10 verse 16 ng Deuteronomy, circumcise therefore the foreskin of your heart and be no longer stubborn. So yung pagtutuli na sa puso,
hindi na sa foreskin ng balat. So, ibig sabihin, ito na yung sinasabi sa Jeremiah at sa Ezekiel ng New Covenant. Ang Mosaic Covenant naman, yan yung blessing and curses covenant. Pag sinabing nag-obey ka, ibe-bless ka. Pag nag-disobey ka, meron kang curses. It was designed to promote holiness and corrective measure on disobedience. So ngayon, yung covenant, bago tayo pumasok sa ating teksto, ang sabi ni Russell M. Nelson, a covenant made with God should be regarded not as restrictive, but as protective. Hindi ka nililimatahan, kundi pinoprotektahan ka. Parang nangyari kay Eva at Adan, yung sinasabing tree of life at yung tree of knowledge, binanggit sa kanila yon. Pero eto, huwag mo nga kakainin ng bunga nito. Tree of knowledge. Hindi sa restriction. Kaya sabi nga si Eva at Adan, umalma na. Para bang sinusupil na ang kanilang kalayaan. Kaya sabi nga, in-exaggerate niya, nihihipuin. Ibig sabihin, naalaman ng ahas na nagre-rebelde si Eva. Kasi in-exaggerate niya na eh. Malinaw sa atin ng si Satanas na gagkaroon siya ng knowledge pagdating sa salita ng Diyos. Pag narinig niya lang, hindi siya katulad ng Diyos na kahit di mag-audible voice. Alam niya na. So narinig niya yun. Nung nalaman niya na nagdagdag na si Eva, it's a sign of rebellion. Kaya sabi nga, it's not restricting yung covenant, but it serves as a protective. Doon protektahan lang sila. Kasi sinabi nga, huwag kang magiging law breaker. Para magpatuloy ang buhay nyo na kasama ang Diyos na naglikha sa inyo. So yung sinasabi ni Russell M. Nelson, a covenant made with God should be regarded not as restrictive, but as protective. Kaya hindi dapat susama ang loob natin pag mayroong tipan o ground rules, lalo sa bahay. Si nanay naman, sa si tatay, dami namang batas sa loob ng bahay. Napapalad niyo po. Kasi si Nanay Eva, alam ni Nanay Eva na Nanay Tess kung gaano karami ang batas ng mga magulang nila at magulang namin noon kumpara ngayon. Kayo pwedeng gumising ng alas 7, alas 8. Naabutan ko, hindi. Kailangan bago mag alas 6, nakatiklop na yung hinigaan nyo. Yung hinubad ng marumi, damit, kung saan nyo hinahagis para raw kahit sama, magugulang nila, kailangan ilalagay mo sa tamang lagayan. Hindi ka magubas kung saan-saan. Kung maaari nga, itiklop mo pa yan. Kasi hindi naman ikaw ang maglalaba eh. Parang tulong mo na yung sa naglalaba. Pag ikaw ay kumain, kailangan yung pinggan mo sa lababo, hinahawan mo na. Para hindi naman nakakaya sa maghuhugas. Nakuha nyo? Mas maraming batas dati. Pero ginawa yung batas na yun para sa mga bata noon. Kaya mas disiplina ang mga bata noon kaysa ngayon. Di ba Nanay Eva? Hindi malinaw yung sagot, hindi malinaw. Bakit? Meron bang tumututol? Marami daw, marami. So ang ating teksto ay Galatians, sulat ito ni Pablo. At alam natin ang Galatia, ang tema nito, yung law versus grace. Grace versus law. So hindi mo siya pwedeng pagsamahin. So gaya ng binasi kanina, ito ay freedom in Christ. Bakit siya naging teksto ng depensa natin when it comes to Lord's Day? Kasi ang mga reform, nagtatalo po yan pagdating sa covenant when it comes to Lord's Day. Kaya meron mga report na hindi kumikilala ng Lord's Day. Meron ding mga Sabadista. Kasi marami talagang teksto na tinutukoy pagdating sa pag-commemorate at pagsunod sa batas ng 7th day. Pero pagdating sa first day or 8th day of the week, walang malinaw na tinuro. Sinasabi lang ng mga prayers ang tawag natin dyan, yung mga gawa ng confession.
Sinasabi lang na ito ang binaba kasi ng ating Panginoon. Ng araw ng kanyang kaligtasan, dito nagtitipon ang mga mananampalataya niya at dito rin siya nakikipagtagpo. Kaya sabi nila, ang fulfillment pala ng 7th day ay ang first day of the week. Ang tunay na kapahingaan ay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang tunay na kapahingaan. Kaya siya yung fulfillment. Kaya sinasabi nga, ang 7th day ay commemoration of creation at ang 8th day or first day of the week naman, ang commemoration ng ating redemption. Dahil itinuturo yan ng Scripture. Ngayon, bakit siya naging depensa? This passage explores Paul's urgent call to stand firm in the freedom of the gospel and reject a return to legalism. So makita mo, law versus grace yan. Itong text, itong aklat ni Pablo. Kaya makita mo, foolish Galatians. Napakaday yun, foolish Galatians. Kasi nandiktas na kayo sa biyaya, pilit nyo pa rin inilalagay ang sarili nyo sa pagsunod sa batas. It also depends of justification by faith alone and by grace alone that called us to live in Christian liberty. Imaginin mo, ang mga Galacia ay hindi sakop ng batas ng mga Hudyo. Tapos gusto pa rin nilang gumanak ng batas na yun para, sinasabi nga, pumasok siya sa circle ng Christianity. Yung sinasabing paggawa ng mga batas na to, para yung sinasabi nga, meron silang badge para kasama na sila. We belong. Ano ba yung we belong na yun? Channel 7 yun, we belong. Yung ano mo, yung sense of belonging mo nandun. Yun yung pinagagawa sa kanila, ng mga Judaizers. May mga Judaizers din, na mga converts, pero ang sabi niya, sila yung mga pinupilit sa iglesia na ipasok pa rin yung Mosaic law. Lalo na yung sinasabi ng circumcision. Kaya pagdating kay Pablo, naglalaro yung circumcision na turo. Pero sa kanya, meron siyang mga disipulo na hindi Hudyo, kaya hindi niya nire-require magpatuli. Pero kung ikaw ay Hebreo o Hudyo, may mga disipulo siyang mga tuli. Pero hindi siya malaga. Kaya sinabi ni Pablo, tuli o hindi tuli, walang problema yan. Hindi yan ang major or principal when it comes to Christianity. Ang major and principal sa Christianity, death and resurrection of Jesus Christ. Paul warned them that it will estrange them, or it will estrange believers from grace and renders Christ's sacrifice useless, urging them to stand firm in the faith. So makita mo yung sinasabi dyan, lalo na in verse 4 or 5, yung sinasabing estranged, severed from Christ. Paul argues against Judaizers who told Gentile believers they must follow the Mosaic law, specifically circumcision, to be saved. Yan sinasabing yung badge. Ano ba yung circumcision? Ang circumcision po, yun yung sinasabing Abrahamic covenant. Bilang tanda ng aking tipan, lahat ng dadaan sa iyo, lahat ng nasasakop nyo, lahat yun. In the, of his 8th day, ng kanyang bago pagkapanganak, 8th day, tutuloyin na ang lahat ng kalalakihan. Ayun. Nakakalungkot. Panahon ng Old Testament, di kasali yung mga babae. Pero ibig sabihin, ang tinuturon, kung sino yung representation ng isang pamilya ang lalaki. Kaya lagi kinakausap lagi, lalaki. Hindi na yung sinasabing general na pati babae lalaki. Kung sino yung magre-represent. So ngayon, yun yung circumcision na tinutukoy ngayon sa ating text ko. At ang aking tawag dyan, siya po ay pinagsi na acronym BOTA. Buy one, take all. Ibig sabihin, ang circumcision ang pinaka-handle when it comes to law. Ibig sabihin, pag nagpa-circumcise ka, kailangan mo sundin lahat ng law.
At ang law, sa panahon ni Jesus Christ, umabot yan ng 613 laws. Debtors are to keep the whole law because the requirements of Mosaic law is to obey 613 laws. At ang sabi, you cannot cherry pick the parts of the law. It is an all or nothing system. Bota, buy one, take all. Hindi pwedeng cherry picking. Pero ang sabi ni Peter during Jerusalem Council, kung naaalala nyo, nagtalo-talo sila dyan. Lalo na si Pablo. Kini-question niya na bakit kailangang ipagawa sa mga Gentile convert ang mga batas na mismo mga forefathers nyo hindi nagawa. Halos lahat ng mga heroes ng Old Testament, mga fathers, lahat sila nag-fail when it comes to law. Sabi sa Acts chapter 15 verse 5, ang nagsabi nito ay si Peter. But some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. Pagdating sa verse 10 ng Acts 15 chapter 10, verse 10. Now therefore, sabi ni Peter, now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? So Acts 15 kanina, verse 5 ngayon, Acts 15, verse 10. Sumagot si Peter, bakit nyo pagagawa sa kanila, mga Gentile converts, na mismo yung mga forefathers nyo, hindi nagawa yung law na yan, yung batas na yan? So makita mo yung circumcision and other laws, lalo na sa Mosaic law. Bakit nyo pagagawa? So mismo si Peter na ang sumagot sa kanila. Pagdating sa Jerusalem Council, sa Acts 15. So ngayon, pag ginawa mo kasi yung circumcision, 613, gagawin mo dapat lahat yun. So nakita natin pagdating sa Sabat, bawal mauwa ng panggatong. Isa lang yun sa batas. At marami pang batas na tinutukoy. Pero pagdating kay Jesus Christ, it was fulfilled. Ang sabi niya, it was not abolished, but to fulfill the law. So sabi nga, pagdating kay Jesus Christ, both once, tapos take everything. Yung sinasabi nga, kinilapit sa kanya lahat ng kanyang ama. So ibig sabihin, pinalpil ni Jesus Cristo yung lahat ng batas na yon na may kinalaman sa ritual and sacrificial law. Kaya sinasabi nga, buy one, take all, pero pag Jesus Christ, both once, take all. Lahat ng elect. So ngayon, una natin makapansin ayon sa text ko, yung sinasabing kalayaan. Freedom in Christ. Ang pinupunto niyan. Ang sabi nga sa verse 1, do not submit again to the yoke of bondage and slavery. Even mga Hudyo, mga Christian, mga Jewish convert, sinasabi ng teksto ni Pablo, na huwag na kayo magpaalipin sa batas na yan. Pinalaya na kayo ni Kristo dyan. Kaya niya ginawa nga lahat ng batas eh. Yung batas na hindi niyo masunod, siya ang gumawa para yung katuwiran na dapat meron kayo, magkaroon kayo sa pamagitan ng ginawa ni Kristo. Dinasabi nga yung requirements ng ating redemption, si Jesus Christ ang gumawa. Kaya sabi nga, huwag na kayo magpailalim dyan. Kaya usapin nga namin pagdating sa mga Reformed Covenants, sinusugarcoat lang nila eh. Ang circumcision daw sa Old Testament, yan daw yung baptism sa New Testament. No! Hindi na gumagana
ginagamit even sa Pablo when it comes to law, when it comes to circumcision in any sense. Kasi pag binanggit mo yan, lahat yan, kukunin mo lahat, buong package. Package din lahat yan. Isang bundle yan. At sabi sa verse 2, it is a betrayal of Christ's works if we choose to trust ritual. Kasi yung ritual and sacrificial, lahat yan shadow, lahat yan copy of things to come. Kaya yung sinasabi nga, napunta ako dito para i-fulfill lahat ng nasa batas. Hindi yan para i-abolish. Tingnan natin. Galatians chapter 5 verse 1, for freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Sabi niya, look, I Paul say to you, that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. So parang sinasabi nga, pag ginawa mo yung batas na yan, mawawala yung ginawa ni Kristo na biyaya para sa inyo. Kung yan ay nakakapagligtas, ibig sabihin yung ginawa ni Kristo, hindi siya nakakapagligtas o hindi pa sapat yung ginawa ni Kristo sa iyo. Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. Kaya imagine nyo, yung mga hindi kumikilala sa Lord's Day, lalo na yung mga Sabadista, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng batas ni Moses. Kahit isa, walang nakagawa sa kanila. Parang sinasabi ni Pablo, even ni Peter, bakit mo gagawin yan at bakit mo ipagagawa sa kanila yan? Kung mismo mga forefathers nila na nag-practice niyan, hindi na nagawa yan. Parang sinasabi ngayon ni Pablo, huwag tayong manatili o manahan sa batas na hindi nagawa mismo ng mga lumang tipan, ng mga forefathers, ng mga ating katatay before Old Testament. So yun yung sinasabing verse 1 to 3. Freedom in Christ. Yan yung laging pinauunawa ni Pablo sa Galatia. Kaya sabi nga, pag ginawa mo pa to, isa kang hangal. Hindi ka lang hangal, binaliwala mo kung ano ang ginagawa ni Kristo. Imagine mo, ang ginawa ni Kristo pag tingnan mo sa Ezekiel and Jeremiah, gaya ang sinasabi sa inyo, binigyan kayo ng 7,000. Yung 1,000, gastisin mo sa Kanya. Ano ibig sabihin nun? Parang nagagawa ko ng illustration analogy, na yung 7 araw na yan, bigay yan ng Diyos. At yung gugugulin mo sa Kanya, bigay niya rin, galing din sa Kanya. Walang galing sa atin. Lahat galing sa Kanya. Yung kaligtasan, yung requirements na yun, lahat yung galing sa Kanya. Wala ka nang gagawin. Even pananampalataya, hindi galing sa iyo, galing sa Kanya. Kaya kung galing sa Kanya, hindi pwedeng mawala ang pananampalataya mo. Bakit? Galing sa Kanya eh. Turo na nawawala ang pananampalataya, lumalabas kasi galing sa Kanya. Ang tao nagbabago. Pag nagbago ka, pag umalis ka sa pananampalataya, ibig sabihin kilos mo yan. Hindi yan kilos ng Diyos. Pag nawala ka sa pananampalataya, hindi yan galing sa Diyos. Kasi kung galing niya sa soberanong Diyos, mas makapangyarihan ng Diyos, yung pananampalataya na yan, hindi yan mawawala. Hindi ka pwedeng mawala sa pananampalataya sa Diyos. Ang mabigat yan, yung nag-claim na Christians, naging Muslim, naging Jehovah, naging Sabadista. Ibig sabihin, sabi ni John MacArthur, ibig sabihin, from the very start, hindi ka talaga pumasok sa grace. Kasi ang grace, lahat yan, binigay ng Diyos lahat yan. Even yung pagpapalit ng puso mo na hindi masunurin, stubborn, ang Diyos din na nagpalit ng puso na yun.
Kaya kung ikaw ay sumusunod pa rin sa batas, hindi mo naunawaan kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo pagdating sa kaligtasan mo. It is a betrayal of Christ's works if we choose to trust even yung loss. Yung sinasabi niya, gagawin mo ang lahat para maligtas ka. No! Naiintindihan ng salita ng Diyos na walang taong hindi nagkakasala, pero walang taong sinasabi na siya'y naniniwala sa pananampalataya kay Kristo na mananatili pa rin sa pagkakasala. Hindi po pwedeng hindi ka nagkakasala, pero hindi ka pwedeng manatili sa pagkakasala. Kasi meron pa ng biyaya, binago na yung puso mo. Malaki po ang pagkakaiba nun. Malaki ang pagkakaiba ng binago ang puso sa hindi binago ang puso. Yung sinasabi nga, wala ka ng yung sinasabing wala ka ng acknowledgement, 1 John 1:9, hindi mo ina-acknowledge na ikaw yung nagkakasala. Yung callous heart, yung matigas na puso, hindi niya na alam kung nagkakasala siya. No! Ang binigyan ng malambot na puso, pinalitan ng puso, sensitive siya when it comes to sin. Nagkakasala siya, pero hindi siya pwedeng manatili at mag-enjoy sa pagkakasala. Yun po yung malinaw. Kasi dumaan ka sa bypass operation. So yun yung tinuturo ni Pablo. Huwag na kayong bumalik sa pamatok na kung saan napakabigat. Si Jesus na nagsabi, ang pamatok ko ay magaan. Kasi hindi niya ibibigay lahat yung batas na yun na hindi niyo masunod. Ay ibibigay niya yung batas na masusunod natin dahil inilagay na ang batas sa puso. Binago na ang puso, inilagay pa sa puso. At yung sinasabi nga, yung biyaya na yun ang magiging dahilan kung bakit kaya mong sumunod sa batas ni Kristo. Ang Ten Commandments po ay hindi na-abolish. Siya po ay ni-repeal pa rin. Ano ba yung word na yun? Ipinagpatuloy pa rin, pero hindi na sa pamagitan ng pagsunod para magkaroon ng kaligtasan. Sumusunod ka na sa batas ng Diyos, sa 10 utos, bilang parameter, protective, but not restrictive. Protective, para hindi ka na muling bumalik sa dati mong kinalalagyan. Yung sinasabing stranger wanderer. Yung kung saan ka na napupunta, kaya ka napapahamak kasi hindi ka ayon o nasa ilalim ng batas. Imagine nyo, kahit yung matatanda dati, alam na nila ang mangyayari sa isang anak na suwail pag lumabas siya sa poder ng kanyang magulang. Lalo na wala pang kakayahan na mabuhay mag-isa. Alam niya, mapapahamak. Bakit? Kasi pinoprotektahan ka nga, kaya ka binibigyan ng batas. Para hindi ka malagpak, hindi ka matisod, o hindi ka mahulog, kaya ka binibigyan ng batas. Bakit? Kasi mga magulang, dinaanan din nila yun, kaya meron silang wisdom na tinatawag. Para sinabi nga, huwag mong gagawin yan. So ngayon bilang hamon, we must defy the temptation to rely on our own efforts. Ano ibig sabihin? Labanan natin lahat ng mga bagay na magsisilbing tukso para sa atin. Para huwag sundin ang batas ni Kristo. Ang sinasabi nga, ikaw ay nasa ilalim ng biyaya, pero yung Christian liberty mo, yung kalayaan mo, hindi po dapat ginagawa yan para i-defy ang batas ng Diyos ni Kristo at muli kang babalik sa pagkakasala. Lalo na sinasabi nga, gumagawa ka ulit, kumikilos ka ayon sa sarili mong karunungan at kakayahan. Wala pong Christians na self-centered pa rin. Malinaw po yan. Wala pong Christians na selfish at self-centered. Ang Christian po, sila po yung mga mananampalataya na patuloy na nagpapasakop sa Diyos. Gaya ng turo kay Job, na kahit na alam niya ganito na ang nangyayari sa kanya, hindi niya na maipalawanag dahil meron siyang pananampalataya sa Diyos. Susundin niya pa rin kahit di niya maintindihan.
Bakit? Kasi ang pananampalataya, nakalakip yan, yung pagkatakot sa Diyos. Hindi siya nangangatwiran. Ang gagawin niya lang, sumunod at magpakumbaba. We must never forget that Christ has already secured our freedom, of which the very foundation of our Christian life. Ang gagawin na lang po natin, manampalataya at magtiwala sa Diyos. Wala na po tayong iba pang gagawin. Hindi kas po sa tao ang ayaw pumayag na wala na siyang ibang gagawin. Parang ano pa siya, yung hindi pa siya, parang hindi pa siya resolve sa pangako ng Diyos. Nandun pa rin yung kanyang kalikasan na to see is what to believe. Pero yung sinasabi nga, pag naging Christian ka, to believe is what to see. We must live by faith, not by sight. Pero mahilig pa rin tayo sa pruweba. Kaya makita mo, bumabagsak pa rin tayo sa ating buhay na patuloy pa rin tayo nagtitiwala at umaasa sa ating sarili, hindi sa pananampalataya sa pamagitan ng biyaya. Kaya makita mo, dadating ang time, nag-aalala tayo. Sinabi na ng ating Panginoon, ganito ang mangyayari sa mundo. Pag sinabi ba yun, noon pa, dapat pa bang mag-alala? Pag sinabi na sa Revelation na ganito ang mangyayari, madidistract ka sa lahat ng bagay dito sa mundo na to. Pero dahil sa pananampalataya, magtiis ka. At kahit na umabot ng kamatayan yan, magtiis ka. At ang sabi, pahinsin niya ang araw para ka maligtas. Nandun yung mga pangako, pero sinabi niya, eto na yung mangyayari. Mararanasan ulit natin ngayon, yung nangyari sa pandemic, hindi na dahil sa virus, kundi dahil sa paghihirap na. At marami ng lipidasyon ang mangyayari sa atin bilang mananampalataya. Kaya nagsabi ako, ganito po ang aming gasolina kinukonsumo. Imaginin mo, kung binibili ko yan ng 50 pesos before, kada litro, aabot po yan ng 100 mahigit 1 litro. At dadating ang time, kahit may pambili ka na, baka wala ka nang mabili. Pero hindi siya mahadlangan ng ating Lord's Day kasi napakahalaga nito. Gaya nangyari sa pandemic, nandun pa rin yung ating pagsamba. Meron nga lang mga modification na gagawin para sinasabi nga na maka-adjust pa rin tayo dahil ito ang ating kalagayan. Naiintindihan ng Panginoon yun. Pero hindi natin pwedeng kaligtaan ang araw na to kasi ito yung araw na itinalaga ng Diyos para tayo ma-comfort, ma-refresh, mag-rejoice. At ang sabi, and be glad in it. Kasi ito yung araw ng ating kaligtasan. Ito yung kaganapan na ginawa ni Kristo para sa araw ng sinasabi nga, yung bagong paglalalang. Yung mapapawi na lahat ng luma. Ito na yung bago. Ito yung itinakdang araw. Kaya never natin i-compromise. Pwede tayong sumamba, dumating ang time. Online ulit tayo. Hindi dahil sa virus. Kasi magkakaroon po ng maraming limitasyon. At binabasa ko yung nangyayari, lalo na sa ibang bansa. Hindi po magpapatalo ang Iran. Ang mabigat dyan, dudugtungan pa yan ng mga alliance niya. Nakikiramdam lang po ang North Korea. May kasunduan na rin yan sa China at sa Russia. Pag yan po ang nagsama-sama, dadami rin ang kakampi ng Amerika at Israel. Yan po yung sinasabing World War IV. Kaya sabi nga, huwag sana mawawala yung ngiti natin. Kasi dadating talaga ang mga araw na yan, hindi natin kayang iwasan. Ready na ba kayo? Yan yung sinuturo na sinasabi nga, kung eto ang titignan mo itong mundo na to, manghihina ka lang, mawawalan ka ng pag-asa. Magkaano ka ng buhok.
Pero dahil tayo po ay kumikilala kay Kristo, na tumanggap tayo ng biyaya, mayroong pag-asa. Lagi tinuturo ni Pastor Fidel ang biyaya, ang kaligtasan ng biyaya. Hindi sa buhay na to, kundi sa buhay na darating. Pangalawa, pansin natin sa chapter verses 5 to 6, 4, 5 to 6, yung sinasabing danger of turning back. So kanina, yung sinasabi ng good news, freedom. Ngayon naman sinasabi ng restrictive, yung danger of turning back. Verse 4, severed from Christ. It doesn't mean, yung sinasabi ng fallen from grace, it doesn't mean losing our salvation. Ang sinasabi lang ni Pablo rito, yung sinasabing losing our experience and benefit of our salvation. Gaya na si Haring David sa Salmo. Ang sabi, huwag mong alisin ang aking kagalakan ng aking kaligtasan. Ano bang teksto yun? The joy of my salvation, sabi ni Haring David. Ito po ay hindi ka mawawala sa kaligtasan na ginawa ni Kristo sa iyo. Pero yung benefits, yung experience ng joy ng salvation, hindi mo na siya mai-enjoy. Bakit? Kasi wala yung trust. At pag nawala yung trust, nandun na yung takot. Pag nandun na yung takot, wala ka ng joy ng salvation. Kasi ang sabi nga, pag may takot ka sa Diyos, wala ka ng takot sa lahat. Pero pag nawala ang takot mo sa Diyos, lahat katatakutan mo na. So tinuturo din dito, if you rely on law keeping or work merit salvation, Christ will be of no benefit. Hindi mo nakikita pa rin ang kalagahan na ginawa ni Kristo sa iyo. Kaya makita mo yung mga Sabadista, pag inungkat niyan, hindi nila naiintindihan kung ano yung ginawang kaligtasan ni Kristo sa Kanya. Doon pa lang sa Lord's Day celebration. Lalo na sinasabi ng mga reform na nagtuturo din, yung sinasabi ng New Covenant Theologians, yung NTC. Lagi namin tinuturo ni Pastor Do, sa kanila, ang banal lang ay yung pagtitipon at hindi yung araw. Pero tinuturo ni Kristo, ang pagtitipon at ang araw banal. Hindi lang yung pagtitipon. Pati ang araw banal. Kasi makita mo, 8th day, pati sa gabi, pagdating sa first day, laging nakipagtagpo siya during Resurrection Day, first and 8th day of the week. Kung doon siya nakipagtakbo, ibig sabihin, malaga rin yung araw. Pero yung mga reform, kahit anong araw, basta may pagtitipon ng mga banal. At kahit di sa iglesia, kahit sa beach tayo magtipon, mag-fellowship, mayroong word of God, still, nakakalugod pa rin yan sa Diyos. So mali yung turo, kasi pinahalagan nga ni Kristo yung araw ng kanyang muling pagkabuhay. Ito yung New Covenant. Ito yung araw ng ating kagalakan, day of our celebration. Ito yung commemoration ng ating redemption. Kaya sabi nga, ito yung depensa natin when it comes to Lord's Day. Yung sinasabi nga, hindi pwede. Yung batas na susundin na yan. Kasi pinalaya na tayo dyan. Pinalpil ng Jesus Christ yan. At kung susundin mo yung batas, buy one, take all. At ang sabi ni Peter and ni Pablo, walang nakagawa ni isa sa ating mga ninuno. Diyan sa batas na yan. Kaya binigay sa atin ang biyaya. Imagine mo, even Jeremiah and Ezekiel, even yung understanding natin sa Jeremiah, sinasabi nga, yung knowledge of intimacy, ibinigay din sa atin. Wala nang ibang magtuturo. Bakit? Inilagay na sa puso mo yung batas eh. At tinitiyak yan ng Banal Espiritu. Kaya walang Christian na pwedeng maiwan sa pagkakakilala kay Kristo. Wala sa atin na madideprive when it comes to knowledge of God, knowledge of Christ. Kasi meron kang biyaya. Hindi na sa mechanical.
Hindi na yung educational age, kailangan meron pang technical, gaya ng unang panahon, na meron pa dapat silang eskwelahan ng mga pariseyo at mga propeta. No! As a Christians, binigay na sa atin lahat, even yung knowledge of God. So yun yung sinasabi nga dito sa teksto natin, pinag-aaralan ngayon, ito po yung depensa ng mga kilala sa Lord's Day as a Christian Sabbath. Kaya nga, darating ang time, sabi nga, hindi natin pwedeng i-waive ang araw na to. Malinaw yan sa tinuro ni Pablo sa Galatia. Hindi natin pwedeng alisin ang araw na to na ibinigay sa atin ni Kristo sa pamagitan ng kanyang buhay. Christ will be of no advantage to us pag sumunod ulit tayo sa batas at hindi sa pamagitan ng biyaya. Yan po yung malinaw na tinuturo sa atin bilang hamon. Marami pong temptation na darating sa atin when it comes to Lord's Day. At alam ko, naranasan niyo yung iba't ibang temptation na yan. Sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa pag-aaral. Even ibaba pa yan ng batas, sabi ni Pedro sa Acts. We will rather obey God than man. Kaya nakatayo po tayo sa panahon ng pandemic, nakapagsilbi pa rin tayo sa Diyos kasi hindi tayo sumunod sa batas ng tao. Gaya ni John MacArthur, nakapagtipon pa rin tayo. Ginagawa natin ang paraan, huwag lang ma-compromise ang araw na to. May mga videos mangyayari, gagaya ng online, pero hindi pa rin natin mako-compromise yung fellowship natin as a Christians at sa araw na to. May iba't ibang mga pamamaraan, manners, dahil madideprive talaga tayo. Pero hindi natin pwedeng i-waive at i-compromise ang araw na to para sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi ni Kristo, hindi po tayo mabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa kanyang bibig. At ito po yung salita ng Diyos. Yun ang pagkatapos, the 613 laws were not destroyed but partially fulfilled. Kaya na sinasabi sa Matthew 5 verse 17, I have come not to abolish but to fulfill the law. Yung rituals, sacrificials, and even ceremonials. For these are the shadows or copies of things to come. Kaya sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 16, of which Jesus fulfilled for our propitiation, for our atonement. He is the substance of the new covenant, the covenant of grace. In 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 47 and Romans chapter 5 verse 12 to 21. The covenant of works through Adam was paid through his obedience, through his disobedience that doomed the entire humanity. But the second or last Adam, it was fulfilled through his perfect obedience and trust. And the righteousness he gained was imputed to all whom the Father drew to him through faith. That covenant of works on first and last Adam is the only covenant that pertains about eternity or perpetuity of life, and not on the other subsequent covenants. In Hebrews chapter 4 verse 9 to 11, true Sabbath was fulfilled by Jesus Christ on his death and resurrection, and that's the reason it was commemorated on the first day or 8th day of the week for the believers, for our redemption, and not the 7th day of commemorating the creation. On our text today, Galatians chapter 5 verse 1 to 6, freedom from Christ. Freedom is not the right to do what we want, but the liberty from having to earn God's love through performance. Instead of transactional relationship with God, like business or investment that pertains to law, we operate out of a relational one by faith.
where love, not death, is the motivator pertains to grace. So makita mo, hindi na natin ito ginagawa bilang pambayad sa ginawa ng ating Panginoon. Hindi makakasapat yun. Ang ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig sa Kanya. Ang ating pagmamahal sa ating kapwa ay ginagawa natin dahil sa pag-ibig na naranasan natin kay Kristo. Siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya tayo nagmamahal. Hindi na sa pamagitan ng batas. Hindi na nire-require mechanically na ito ang ating gawin. Ibig sabihin, kusa natin ginagawa to kasi kusa na rin ginawa ito sa atin. Una siyang nagmahal, kaya tayo nagmamahal sa ating kapwa. So, bilang pagtatapos at imbitasyon sa mawala pa kay Kristo. Sinabi rin ni Pablo sa Galatia, chapter 3, verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hung on the tree. Galatians chapter 3, verse 13. Ang wala pa sa ilalim ni Kristo, sa biyaya, nasa ilalim ka ng sumpa. Hindi ko makakalimutan ang Galatia. Dahil ito ang nagpalino sa akin pagdating sa sinasabing kapahamakan bilang isang tao. Yung nasa ilalim ng batas, sumpain. At yung wala sa ilalim ng batas, sumpain din. Wala kang kalalagyan. Ibig sabihin, lahat ng puwasok sa kasalanan dahil sa pamumuno ni Adan, lahat ng nasa ilalim niya, we are already condemned, doomed to hell. We are cursed. Yan po yung malaking problema ng sangkatauhan. Hindi itong kagutuman, hindi itong gera. Hindi yung deprivation sa lahat ng bagay na meron sila. Ang malaking problema ng sangkatauhan, yung sinasabing pag namatay ka, doon ka sa walang hanggang lugar ng kaparusahan. At ang pinakamabigat doon, walang presensya ng Diyos. Walang hanggang presensya ng Diyos ang mararanasan ng isang taong wala sa pananampalataya kay Kristo. We are cursed. You are cursed. Nasa ilalim ka ng sumpa. Jesus Christ is sinasabing the great exchange. Yung sinasabing Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. That's the great exchange. Imbis na ikaw ang susumpain dahil sa kaligtasan na ginawa ni Kristo yun, si Kristo na ang sinumpa. Kaya sinabi ni Pablo sa Romans, we are now under no condemnation. Ano bang verse sa Romans yun? Chapter 8, verse 1. 8:1. Ano ba yung mahilig sa But now, ano pa yung verse na yun? As is, we are no longer under condemnation. Okay, nakalimutan ko yung verbatim niya. So it's a great exchange. Kaya tinatanong dito, imbitasyon ngayon sa'yo. May mga glimpse na. Sabi nga ng mga dispensational, ito na yung fulfillment eh. No! Ang inaano ko lang dito, every time na mangyari, sana huwag kang abutan ng walang Kristo sa iyong puso. Yung naglalagalag ka pa rin, marami ka pa rin excuses when it comes to invitation. Paano kung dito na dumating sa iyo yung araw ng kinabukasan at humarap ka na sa Panginoon sa araw na yun? You are still under curse. It is a great invitation to all of us. Take it or leave it. So ang ating response is glorious freedom. Glorious Freedom Hymn is a Christian hymn, 1917,
written by Hardor Liljenas, a Norwegian-American composer and pastor, celebrating spiritual liberation or believers released from spiritual bondage from sin through Jesus Christ. It emphasizes breaking sin's galling fetters and finding joy, peace, and freedom from fear. It contrasts past bondage with present freedom, calling Jesus the glorious emancipator. Emancipator, yung nagpapalaya. So, yan po yung ating response, glorious freedom. So, muli tayo pong manalangin. Makilang naman, kung may patuloy na papasalamat sa inyo sa araw na to, na minabuti nyo na patuloy na makanig ka namin sa inyong salita. Tunay nga, lalo sa kapanahonan ngayon, kailangan namin ng pag-asa na aming dadalhin sa buhay na to hanggang sa aming pag-arap sa inyo. Tunay nga na ang pananampalataya at ang pag-asa may kakaroon ng kaganapan sa muli yung pagbabalik. Ngunit ang biyaya ng pag-ibig ay magpapatuloy hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya tulungan nyo kami na sa bawat sa amin, patuloy kami na tumayo sa banner of love, hindi lang sa banner of truth and trust. Patuloy na manahig sa amin ang pag-ibig, lalo na sa mga dadating pang mga araw. At maraming pagsubok na aming naranasan. Kaya dalangin po namin na sa pamamagitan ng salita, manatili po ito sa aming puso upang sa ganun. Sa mga oras na kami po umarap sa inyo at kayo po'y dumating sa amin, maabutan mo rin ng bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Grabe.